At mga kapuso, ang maghahatid ng lagay ng panahon ngayong gabi, isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, walang iba kundi si Amor La Rosa. Good evening sa iyo, Amor. Maraming salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, malapit nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area, pero may epekto pa rin yan sa ating bansa. At hindi lang po yan dahil may iba pang weather systems na posibleng magpaulan ngayong weekend. Huling namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 400 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City, Palawan. Sabi ng pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ay nasa labas na po yan ng PAR pero patuloy na magpapaulan yung trough o yung extension nito. Kasabay niyan yung epekto naman ng trough o yung extension naman itong Super Typhoon Bolave na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung nakikita ninyo ng mga kaulapan na yan. Ito yung extension o yung trough ng Super Typhoon. Gayon din ang northeasterly surface wind flow at gayon din ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas ng hapon sa malaking bahagi ng Luzon. May mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Mindoro provinces, pati na rin sa ilang bahagi ng Zambales at ng Bataan. Pagsapit ng linggo, halos ganyan din po ang mararanasan at meron po tayong mga nakikita na mas maraming mga malawakang pag-ulan at inaasahan po natin yung mga malalakas sa pag-ulan. Makikita nyo po dito sa ating mapa yung mga nagkukulay orange, kulay red at meron din color pink. Ibig sabihin po nito yan yung heavy to torrential rains o yung mga malalakas at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Posible po yung magpabaha o kaya naman ay magdulot ng landslide. Kaya doble ingat mga kapuso. Sa Metro Manila, hindi rin natin inaalis ang tsansa ng ulan ngayong weekend, lalong-lalo na po bandang tanghali at posibleng meron din sa hapon o kaya naman ay sa gabi. May tsansa rin ng ulan sa Visayas bukas at merong mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Negros provinces at pati na rin sa lalawigan ng Bohol. Pagdating ng linggo, may mga matitinding ulan na rin. Dito po yan sa Panay Island, pati na rin sa mga probinsya ng Samar at ng Leyte. Sa mga taga Mindanao naman, mga kapuso, malawakan po ang pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Meron po tayong nakikita na heavy to intense rains. Dito yan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa Soc-Sargen. Posibleng maulit po yan sa linggo kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. At eto naman mga kapuso, sa mga nag-aabang ng pagpasok ng hanging amihan, ayon po sa pag-asa, maaaring may ilang lugar dito sa Luzon na nakakaranas na ng paunti-unti o bahagyang paglamig ng ating panahon dahil po nasa transition period na po tayo. Pero hindi pa po opisyal na nagsisimula ang amihan season. Sabi ng pag-asa, asahan po yan sa mga susunod pang linggo. At ngayon kung babalikan natin ang nakalipas sa 3 taon, October 20 at October 25 idineklara ang simula ng hanging amihan dito sa ating bansa noong 2022 at noong 2021. At meron pang pagkakataon na umaabot din po yan ng hanggang November gaya na nangyari noong 2020. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.